ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Thank you so much, friend, for staying with me. This has been Nelsie, ang DJ niyong beauty, saying bye for now and I love you. At nakatapos din ang program ang DJ namin beauty. Nandyan ka pala, Joyce. Oh yes, kasi naman 30 minutes nang naghihintay ang suitor mo, si Marcelo. May lakad kasi kami, birthday niya eh. At ngayon ko rin siya balak sagutin. Ay, sure ka na ba? Remember, DJ Nelsie, he is 22 years older than you. Aba, parang tatay mo na siya. Ano ka ba, Joyce? Age doesn't matter in love. Saka, anin ko naman yung batang boyfriend na sasaktan lang ako, no? Buti na lang, okay na yan, mas matanda sa akin, mamahalin ako ng tapat. Mukhang in love na talaga ang best friend ko. Kaya good luck na lang. Salamat. Oh, starting na yung program mo. Ayun, no? Sumisenyas na yung tech natin. Marami pang food, Nelsie. Kumain ka pa. Busog na ako, Mar. Pero yung ibang in-order ko, hindi pa natin tikman. Ang dami mo naman kasing in-order eh. Dalawa lang naman tayo. Sinadya ko yun para padalhan mo rin ang handa ko ang mga kapatid mo. Grabe. Naisip mo pala talaga sila? Mahal kita. Kaya lahat ng importante sa'yo, importante rin sa akin. Naniniwala naman ako sa'yo. Kaya nga, minahal din kita. Salamat naman. Ano? Minahal mo rin ako? Ibig sabihin, tinatanggap mo na ang pag-ibig ko? Oo, Marcelo. Mahal din kita. Oh, Nancy. Ito na ang pinakamagandang regalong aking natanggap ngayong birthday ko. Asahan mo, iingatan kong pagmamahal mo. Magiging mabuting boyfriend ako sa'yo. Ito yung mga binili ko, ate. Look. Oh. Marunong ka talagang pumili, ah. Bagay sa'yo yung mga yan. Kaya bukas, lalong lilitaw ang pagkagwapo ko. Baka nagbibilang ka na ng mga girlfriend, ha? Oo, joke lang, ate. Wala pa akong girlfriend. Kapag may trabaho na ako at nakakatulong sa'yo, saka na ako maghahanap. Talaga, ha? Masaya naman ako kasi hindi mo ko binigo. Bukas, graduation mo na. Oo. Plano kong mag-apply na ng trabaho after graduation. Sabi nga, strike when the iron is hot. Magpa-plancha na ako habang mainit pang plancha. Ano, gagraduate ka ba ng kursong planchador o planchadora? But no kidding, ha? Maganda yan. Sabi nga pala ni Mar, magpapakater daw siya bukas para daw may pagsaluhan naman tayo. Wow! Ha! Bait talaga ng nobyo mo, ate. Alam mo, ayoko nga sana kasi nahihiya ako. Pero, mapilit siya para daw hindi na ako gumasto sa handa mo. Pero, huwag kang magagalit, ha? Talaga bang sinagot mo siya dahil mahal mo siya? Bakit mo naman naitanong yan, Gerard? Kasi naisip ko baka sinagot mo lang siya dahil nahihirapan ka na sa amin ni Bunso. Kasi nga, uli lang lubos na tayo. At ikaw ang sumusuporta sa amin. Alam mo, hindi lang ikaw nag-iisip ng ganyan. Maging yung mga ibang friends ko, ganyan ang iniisip. Kasi nga, malaki ang tanda ni Mar sa akin. Pero Gerard, talagang mahal ko siya. Tsaka, hindi naman halata yung agwat ng edad namin, no? Kasi nga, gwapo at baby face ang boyfriend ko. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. Ikaw naman, nagpa-cater ka na nga para sa handa ni Gerard eh. May gift ka pa para sa aming dalawa. Ang laki na ng gastos mo. Huwag mong alalahanin yun. Masaya ako sa ginagawa ko.
Alam mo, thank you talaga, Marcelo, ha. Napaka-thoughtful mo. Pagtupad ko ito sa pangako ko sa'yo na lahat gagawin ko para maging maligaya ka. Tapos na ang program ni Nelsie. Ikaw close ko na itong radio app ng station nila. Good morning, Mar. Oh, Jonathan, ikaw pala. Itatanong ko lang sana ang report ng department namin na ibinigay ko sa'yo yesterday. Nabasa ko na. Napirmahan ko na rin. Thank you. Mukhang inspirado talaga sa trabaho ang kaibigan ko, ha? Ha? Yan ba ang nagagawa ng may batang girlfriend? Alam mo naman, Jonathan, after 20 years, ngayon lang uli ako nagmahal ng ganito. Kaya siya talagang inspirasyon ko. I love her so much. At sana, ganyan ka rin niya kamahal. Duda ka ba? Concerned lang naman ako sa'yo. At ikaw na rin ang nagsabi na mahirap lang sila. Uli lang lubos. At breadwinner sa kanilang magkakapatid. Baka kasi gusto lang niyang... No. Huwag mo siyang pag-isipan ng ganyan, Jonathan. Mabait at mabuting babae si Nelsie. At nararamdaman ko, talagang mahal niya ako. Kuya, narinig ko na may kausap ka sa cellphone kanina. At nag-order ka na isa dosena red roses. Oo, Rosita. Binili ko yan sa suki kong flower shop. Ang alam ko, matagal ka nang walang girlfriend. Bakit nagkahilig ka sa bulaklak na yun? 1 month na akong may girlfriend. Huh? At siyang bibigyan ko ng bulaklak. What? You mean she answered you on your birthday? Right. May nobya ka na pala. Hindi mo man lang pinapakilala sa akin. Makikilala mo rin siya. Huwag kang magmadali. Businesswoman ba siya? Doktora? Professor? Wala. Wala sa mga sinabi mo. Hey, don't tell me sekretary mo lamang siya. Hindi bagay sa'yo yun. Ano ka ba? Bakit ka ba nangahatol? Pero kuya... Hindi dapat ganun ang ugali, Rosita. Basta, hintayin mo na lang. Ipakikilala ko rin siya sa'yo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Oh, katatapos lang ng program mo pero nakasimangot ka. Bakit? May mga bashers ba? Mga texter na hindi magandang sinabi? Wala naman, Joyce. At saka, ready naman ako sa mga ganyan eh. Alam mo na, yung kahit ginagalingan natin, kahit anong bait pa natin, we can't please everyone. Bakit ka ganyan? Kasi itong si Dexter nag-text ba naman ng panliligaw sa akin at sa programa ko pa. Buti na lang hindi ko nga nabasa on air Alam na ba niya ang tungkol sa inyo ni Mark? Hindi pa. On and off kasi yung panliligaw niya sa akin Yung para bang, hindi naman seryoso. 3 months na hindi magpaparamdam, tapos magpaparamdam ulit. Katulad ngayon, akala ko tumigil na siya pero eto na naman pala. Sabihin mo na lang sa kanya. Alam mo, wala naman akong balak ilihim sa kanya. Once na nagpunta siya sa bahay, o kaya pag tinawagan niya ako, talagang sasabihin ko na. Ano ko, Dexter? Umalis na si Nelsie. Ganun ba? Oo. Sinabi mo ba sa kanya na darating ka to pick her up? Hindi. Dahil gusto ko siyang sorpresahin. Wow. Feeling boyfriend. Maaga yata siyang umalis ngayon. Dati naman kasi, she stays here after her program. Yun kung meron pa siyang gagawin. Pero kung wala na, natural, alis na siya. Sana nag-text na lang muna ako para hindi na sayang ang pagod ko. Huh? Galing pa naman ako ng Batangas. You know what, Dexter? Kaasar ka. Ha? Hindi naman sinabi sa'yo ng best friend ko na magpagod ka sa kanya, no?
Ayan, nabili ko na lahat ng kailangan namin sa bahay, Mar. Halika na, bayaran na natin to. Wala ka nang babayaran. Ha? At sinarge ko ng lahat yan sa credit card ko. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Magamit mo sa ibang bagay ang pera mo. Kaya, masasave mo pa. Huwag kang ganyan. Nahihiya tuloy ako. Maliit na bagay lang naman yun. Basta next time huwag mong gagawin yan. Tama na yung hinahatid mo ko, sinusundo mo ko sa station, na itatabi ko na yung mga natitipid ko sa pamasahe. Hindi ko alam na pupunta ka rito ngayon sa amin, Dexter. Galing ako sa station nyo kahapon. Kaso wala ka na. Kaya naisip ko, dito na lang magpunta sa inyo. Nabanggit nga sa akin ni Joyce kanina nung dumating ka. Hindi mo man lang ako tinext kanina. Para nalaman ko kung bakit wala ka na kahapon. Alam mo bang pagod na pagod ako kahapon? Dexter, kung ikaw nga hindi nagte-text napupuntahan mo ko. Dahil gusto kitang surprisahin. Pues, hindi ako natuwa sa ginawa mo. Sinisisi mo pa ako? Obligasyon ko bang magpaalam sa'yo? Hindi naman kita boyfriend? I'm sorry, Nancy. Sorry din. Dahil eto na ang huli mong pagpunta dito. Hindi mo na ako pwedeng ligawan. Bakit? May boyfriend na ako. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Mahigit 1 buwan na akong may boyfriend. Bakit hindi mo sinabi sa akin? 2 months kang hindi nagparamdam, and then sumipot ka ngayon, tapos nagagalit ka dahil sinabi ko yung totoo? Dexter, hindi kita pinaasa. Hindi ko matatanggap yung ginawa mo sa akin, Elsie. Hindi! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Gerard, halika na. Sabay na tayo mag-almusal. Handa na yung pagkain. Buti naman. Maganda ang mood mo ngayon, ate. Kahit na nga, nakaka-bad trip ang bisita mo kagabi. Alam mo, importante sa trabaho ko na good mood ako. At positive yung pananaw ko sa buhay para naman ramdam ng mga listeners ko. Tsaka isa pa, kagabi pa naman nangyari yun. Nainis talaga ako sa kanya eh. Mayabang na siya, assuming pa. Nagalit din naman talaga ako sa kanya. Pero pinilit ko na lang kalimutan. Ayoko magpa-apekto at ayoko maapektuhan yung trabaho ko. Sana lang, te. Huwag na niyang uulitin yung pagtataas ng boses niya dito. Talagang haharapin ko na siya. Gerard! Wala siyang respeto eh. Walang galang. Mabuti na lang, hindi mo siya nagustuhan. Kumain na nga tayo. Mamaya na nga lang yan. Susunduin na ako ni Mar. Te, pwede ba akong makisabay sa inyo? Bes, may gagawin pala tayong plugging mamaya for the station, ha? Oo, tinawagan ko na nga si Mar para hindi na niya ako sunduin ng maaga. Sweet talaga ng boyfriend mo, ha? Kumusta na may listener mo turn into suitor? Ay, naku, naiinis niya ako dun eh. Manay pa rin ang text at nag-PPM pa sa akin ng mga kung ano-ano, mga sweet messages, ganyan. Samantalang busted na naman siya, kahit nga yung kapatid ko, naku, inis na inis sa kanya. Alam mo, kahit noong una pa, ha? Hindi ko talaga type ang dating ng taong yun. Kaya lang, listener natin eh.
And then, nanligaw pa sa'yo. Alam mo, gusto ko na nga sana siyang i-block sa mga accounts ko kasi biruin mo pati Facebook page natin ha, kung ano-anong sinasabi niya para sa akin. Oh, di i-block mo na. Then magpalit ka na rin ng SIM card para wala nang manggulo pa sa'yo. Para sa akin tong damit na to. Oo, Nelsie. Pero, ang mahal nito Alam mo, nakita ko na to minsan nung nagpunta kami ni Joy sa mall. Kaso lang, alam kong mahal talaga Gusto ko kasi sana isuot mo yan sa birthday ng kapatid ko. Ipapakilala mo ko sa kanya? Oo. Nabanggit ko na sa kanya na may girlfriend na ako. Bakit kailangan magsuot pa ako ng ganito kaganda at ganito kamahal? May pagka-judgmental kasi yung bunso kong kapatid Kaya gusto ko maging maganda ka sa kanyang paningin. Ako, kinakabahan naman ako, Mar. Baka hindi niya ako magustuhan. Alam mo naman, hindi ako nabibilang sa mayayamang pamilya. Nelsie, may edad na ako. Mature na. Kayang-kaya ng bumuhay ng pamilya. So, magustuhan ka man niya o hindi, tuloy pa rin ang relasyon natin. Mar. Hindi tayo mapaghihiwalay ng kahit na sino. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Rosita, I'd like you to meet my girlfriend, Nelsie. Nelsie, my younger sister, Rosita. Hello po and happy birthday. Oh, thank you. Kuya Mar, siya ang girlfriend mo? Oh yes, wala nang iba. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Kuya, sobrang bata niya para sa'yo. Rosita, birthday mo ngayon. Okay, okay. Saka na natin pag-usapan yan. Excuse me. Asikasuhin ko lang yung ibang bisita ko. Mukhang nainis siya, Mar. Huwag mo nang intindihin yun. Ang importante, naipakilala na kita sa kanya. Halika, kumain tayo. Nakilala na pala siya ni Rosita. Yes, Jonathan. Hmm? Nung makalawa, sa birthday ni Rosita, Oh, kamusta naman? alam mo naman ang kapatid kong yun, patapobre, pintasera. Para mo na rin sinabing ayaw niya kay Nelsie. Ganun na nga. Pero sinabi ko naman kay Nelsie, hindi namin magiging problema si Rosita. Hindi niya kami makahadlangan. Tinamaan talaga ang kaibigan ko sa magandang DJ na yun You're right, Jonathan. At siya nang gusto kong makasama habang buhay. Nasaan na ba yun? Dito ko lang iniwan yun Nagpunta lang ako sandali sa kwarto, ngayon wala na. Imposible. Kuya, Oh, ang necklace na ito bang hinahanap mo? bakit mo kinuha yan? Akin na yan. Oh, ayan. Pinabili ba yan sa'yo ng babaeng yon? Ang mahal niya, na. Hindi material girl si Nelsie. Ako may gustong bigyan siya nito. Talaga lang, ha? Well, ay sa pagsisiyasat ko, mahirap lang yung nobya mo. Breadwinner ng mga kapatid niya.
At isa lang siyang DJ na may maliit na sahod. Maliit ang sahod niya kasi bago pa lang yung station nila. Kaya maliit pa lang ang sahod niya. Pero yung ibang mga DJ, ang lalaki ng mga sahod nun. Kaya tama na, Rosita. Ay, yung katulad niya, kung hindi pa kumuha ng maraming hosting sa labas, hindi na makikita. Tumigil ka na! Kahit mahirap lang siya, malinis at marangal ang kanyang trabaho. Mabuting kanyang puso. Kaya proud pa rin ako na siyang nobya ko. Concerned lang ako sa iyo, Kuya Mar. Ayokong tarahan ka lamang ng DJ na yon. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganon. Rosita, pwede ba? Intindihin mo na lang ang pamilya mo. At hayaan mo na ako. Mas matanda ako sa'yo. Kaya mas alam kong patakbuhin ang buhay ko. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Tagal naman ni Joyce. Ano pa bang ginagawa ng babaeng yun? Hindi mo yata kasama yung siyota mo matanda, Nelsie. Dexter, anong ginagawa mo dito sa labas ng radio station namin? Lagi akong dumadaan dito. Kaya nakikita ko, sinusundo ka ng matanda mong nobyo. Tigilan mo nga ang pagtawag sa kanya ng matanda. Kunting respeto naman. Hindi ko maaring irespeto ng lalaking umagaw sa babaeng mahal ko. Hindi niya ako inagaw. Wala tayong relasyon, no? At kahit kailan, hindi kita sinagot. Bakit mo ko blinak sa mga account mo? Pati cellphone mo, hindi ko na rin makontak. Alam mo, ang sakit ng ginagawa mo sa akin. Kalimutan mo na nga ako. Marami pa naman dyan na maaari mong mahalin. Ikaw lang ang gusto ko. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ibang minamahal ko. Pasensya na. Ayun na si Joyce, aalis na kami. Diyan ka na nga. Hindi mo pa ako kilala, Nelsie. Hindi ako pumapayag na mabigo. 4 days? Sa Baguio? Oo, Nelsie. Doon kasi gagawin ang conference namin. At gusto kitang isama. Para makapamasyal na rin tayo. Pwede pa tayong mag-stay ng 1 week doon. Pero, hindi naman pwede yun, Mark. May program ako, di ba? Pwede ka naman mag-leave, di ba? Pero, alam mo namang, iisipan ako ng hindi maganda ng mga tao at ayoko ng ganon. Nelsie. Mar, sana maintindihan mo ko. Gusto kong ikasal na malinis ako. Don't worry. I understand. O sige, dadalhan na lang kita ng mga pasalubong. Papunta ka pala ngayon na Baguio. O, Rosita, 4 days kami doon ang mga tauhan ko. And I'm sure, kasama mo doon ang DJ Nelsie na yun. Nagkakamali ka. Marunong mag-ingat ng sarili ang girlfriend ko. Kaya hindi siya sasama. Nakukunwari lang yun. Para mahulog ka ng husto sa bitag niya. Bolera ang DJ na yun. Maniwala Rosita, ka. kung wala ka nang sasabihin yung maganda, umalis ka na. Huwag mong sirain ang araw ko. Ikaw? Ikaw ang bisita ko? Siguro naman natatandaan mo ko. Oo. Ikaw ang bunsong kapatid ni Mar, si Rosita. Buti naman naalala mo pa. Bakit mo ko pinuntahan dito sa station namin? Magtapat ka nga. Ano ba nagustuhan mo sa kapatid ko? Parang anak ka na niya. Minahal ko siya dahil sa mga magaganda niyang katangian. Oo, talaga? O baka naman dahil sa pera niya. Mahirap ka lang, di ba? Kaya naman siguro... Nagkakamali ka. Malinis ang damdamin ko para sa kapatid mo. Magsabi ka kasi ng totoo, Nelsie. Pera ang dahilan kaya tinanggap mo ang kuya ko kahit may asawa na siya. Anong mga sinasabi mo? May asawa na si Mar? Huwag ka naman magkunwari na hindi mo alam.
May asawa na si Kuya Mar. Wala nga lang silang anak. At kaya kanya niligawan para bigyan mo siya ng anak. Hindi! Hindi! Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Alam ko tapat siya. Niloko lang pala niya ako. Bakit ka umiyak? Ginulo ka na naman ba ni Dexter? Gerard, Sabihin mo, ano ginawa niya? wala siyang ginawang masama. Hindi siya ang dahilan ng pag-iyak ko. Kung gano'n, sino? Sino nagpaiyak sa'yo? May nalaman ako tungkol kay Mar. Nalaman? Ano nalaman mo tungkol sa kanya? May asawa na siya, Gerard! Bes, lunch na. Eat na tayo. Sige na, mauna ka na. Wala akong ganang kumain eh. Wait lang ha. Kanina ko pa napapansin na malungkot ka. Bakit? May problema? Joyce, Umiyak na po. Problema nga. Ano, bakit? May sakit ang isa sa mga kapatid mo? O baka pareho sila? wala silang sakit. Si Mar, May sakit si Mar? Di ba nasa Baguio siya? may nalaman kasi ako tungkol sa kanya at yun ang ikinasasakit ng loob ko. Ano yun? Inabangan ako ng kapatid niya kahapon sa labas ng station natin. At sinabi niya sa akin, may asawa na si Mar. Oh my God! Niloloko lang niya ako, Joyce. Teka muna, girl. Huwag ka muna agad maniwala sa kapatid niya. Hingin mo muna ang paliwanag ni Mar. Wala namang dahilan para magsinungaling yung kapatid niya eh. Hindi niya sisiraan si Mar. Nelsie, alalahanin mo. Ayaw ng babaeng yun sa'yo para sa kuya niya. Jack, sa mga sinabi ko kay Nelsie, makikipag-break na siya kay Kuya. Maniniwala siya sa akin kasi tanga siya. Hindi niya iisipin na sisiraan ko ang sarili kong kapatid. Oh, sorry ka na lang, Nelsie. Hindi kita gustong mapabilang sa pamilya namin. Hindi ang karaniwang DJ na katulad mo ang gusto kong maging hipag. Bukas, uuwi na kami. Sana magustuhan ng mga kapatid ni Nelsie ang mga pasalubong ko sa kanila. Lalo na si Nelsie. Pero, bakit kaya ganun? Kahapon ko pa hindi makontak ang cellphone ni Nelsie. Tinext ko naman siya. Hindi niya ako sinagot. Hindi naman niya ugali yung hindi sumagot. May nangyari kaya sa kanya? Alam ko na. Tatawagan ko ang kaibigan niya, si Joyce. At aalamin ko kung may nangyaring masama sa mahal ko. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Nelsie, anong nangyari? Bakit hindi ko makontak ang cellphone mo? Hindi ka rin sumagot sa mga text ko.
Nang tawagan ko naman si Joyce, sabi niya, mag-usap na lang daw tayo pagdating ko sa Maynila. Mar, talaga bang mahal mo ko? Hindi lang mahal, Nelsie. Mahal na mahal. Sinungaling. Niloloko mo lang ako eh. Ano? Tapat ako sa'yo. Alam ko na lahat. Sinabi sa akin ng kapatid mo. Bakit? Anong sinabi sa'yo ni Rosita? Oh, kuya, dumating ka na pala. Kumusta ang lakad niyo ng mga tauhan mo? Walang iya ka. Bakit mo ako sinampal? Kung kailan ganito na edad natin, ginawa mo sa akin to. Bakit mo ko siniraan kay Nelsie? Bakit mo sinabing may asawa na ako? Rosita, wala kang narinig sa akin na mag-asawa ka nang hindi pa tapos ng college. Eh bakit ngayon pinakaikialaman mo ako? Dahil alam ko, lulukohin ka lamang ng nursing yun. At isa pa, hindi siya bagay sa ating pamilya. At sinong bagay? Ang mapagpanggap mong asawa? Na nagkunwaring mayaman yung pala, hindi naman. Kuya, Ay, mahal. bakit ka, no? Akala mo hindi ko alam. Hindi lang ako kumikibo. Dahil ayokong pakialaman ng love life mo. Itong tandaan mo. Kapag hindi ako pinaniwalaan ni Nelsie, magkakagulo tayo. Ate Nancy, Oh, Gerard. Naisara mo na ba yung gate natin? Ang lakas ng ulan sa labas. Wala naman ang lalabas pa sa ating lahat. sasara ko nga sana, kaso andun sa labas si Mar. Ha? Bakit nagpunta pa siya dito? Saka, ang lakas ng ulan ah. Siyempre, gusto niyang magkaayos kayo. Manloloko siya. Sayang lang ang pagmamahal ko sa kanya. Palagay ko, ate, nagsasabi siya ng totoo sa'yo. Naniniwala ka sa taong yon? Eh kasi, talaga namang tutol sa'yo yung kapatid niya, di ba? Kaya posible nga na siniraan lang si Mar para lumayo ka. Okay, puntahan mo na. Basang-basa na sa ulan eh. Sige, sige. Pupuntahan ko na. Nelsie, Bakit ba nagpunta ka pa dito? Tignan mo nga yung tsura mo. Naliligo ka na sa ulan. Baka masisi pa ako ng asawa mo pag nagkasakit ka. wala akong asawa. Maniwala ka. Siniraan lang ako ni Rosita para layuan mo ko. Mar, At para patunayan ko na binata ako. Pakasal na tayo. ano? Para mapatunayan ko na ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lamang sa buhay ko. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. You mean, nagkasundo na kayo? At makakasal na kayo? Oo, Joyce. Bukas nga maglalakad na kami ng mga papeles na kailangan namin. Wow! Mag-aasawa na rin ang Franny ko. I'm so happy for you, Nelsie. Alam mo, ngayon ko lang lalong napatunayan ang katapatan ng pagmamahal sa akin ni Mar. Kaya lang, nahihiya ako. Oh, bakit? Kasi di ba, pinagdudahan ko siya, nagalit ako. Bumawi ka na lang sa kanya. Pagkasal na kayo.
makauwi na nga. Kailangan maganda pa ako para sa hosting ko bukas sa isang party. Aba, si Dexter itong papalapit ah. Bakit kaya narito na naman ang taong to? Anak kaya niya na ikakasal na si Nelsie? Hello, Joyce? Hello, Dan. Oh, napasyal ka. Bibisitahin ko si Nelsie. Ay, hindi siya pumasok ngayon. Di nga. Ay, bakit naman kaya kita lulukuhin, ano? Eh di kung gusto mo, tanungin mo yung ibang mga DJ dito. Eh, bakit wala siya? Hindi naman pala siya absent. Eh bakit ba inaalam mo pa? May nobyo na yung tao. Alam mo, dapat kalimutan mo na siya. Nobyo pa lang naman. Di pa sila kasal. Eh kaso nga, magpapakasal na sila. Ano? Hindi ako nagbibiro. Kaya kalimutan mo na siya. Patahimikin mo na. Kumusta? Nelsie? Bakit nandito ka na naman, Dexter? Hindi ba sinabihan na kita? May gusto lang ako malaman. Ano yun? Totoo bang makakasal ka na sa nobyo mong matandang mayaman? Totoo. Magpapakasal na kami ni Mar. Nelsie, hindi ka mapaliligaya ng taong yun. Magiging tagapag-alaga ka lang niya. Tama na! Liligaya ako sa kanya dahil mahal ko siya. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Mahal na mahal kita. Ako? Mahal mo ko? Eh, hindi ka nga seryoso sa paliligaw mo sa akin eh. Dahil malayo ang trabaho ko. Pero ngayon, narito na uli ako sa Maynila. Dexter, uulitin ko ha. Wala akong pananagutan sa'yo dahil kahit minsan, hindi kita pinaasa. Umalis ka na! Isasara ko na tong pinto. Sandali lang. Mag-usap pa tayo. Bitawan mo nga ang kamay ko. Hindi mo ako pwedeng basta talikuran. Hindi mo pa ako kilala. Bitawan mo nga ako, sabi ko sa'yo eh. Bitiwan mong ate ko! Sinuntok mo ako. Walang yakap. Dahil pinapastos mo ate ko! At sa sarili pa naming pamamahay. Umalis ka na! Bago pa kita mabugdog ng tuluyan! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. After what she is to me. Napakasama mo. Walang hiya ka, Dexter. Ikaw kasi, pinahirapan mo ko. Kaya ngayon, sa ayaw o sa gusto mo, sasama ka na sa akin. Hindi! Bitawan mo nga ako! Patayin mo na lang ako! Bitiwan mo si Elsie! Uy, narito pala ang tunay na pakialamero. Bakit hindi mo na lang kami pabayaan? Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Huwag kang humarang sa daraanan namin. Hindi ako alis dito. Dahil walang sabi si Nelsie. Ah, ganun. Ayaw mong umalis? Oh! Mar! Tulungan niyo kami! Kanina ko pa tinatawagan si Dexter. Pero ayaw niya sagutin yung cellphone niya. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Oh, si Dexter. Siya tumatawag sa cellphone ko. Hello, Dexter? Ano ba nangyari sa'yo? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Nabulilyaso ang plano, Rosita. Ano? Bakit? Ano nangyari? Nabaril ko ang pakalamerong kapatid ni Nelsie. Kaso, Ano? Ituloy mo! biglang dumating ang kapatid mo. Nabaril ko rin siya. Hayop ko! Hindi ko sinabing barilin mo ang kapatid ko, gago! Pasensya na. Umarang siya sa daraanan namin eh. Nasaan si Nancy ngayon?
nagbintingan ng mga tao kaya tumakas sa kami ng driver. Iniwan namin sila. Pwisit ka, Dexter! Huwag mo ako maidamay-damay sa pangyayaring yan! Huwag! Elsie, Joyce, salamat pinuntahan mo ko agad dito. pagkatapos natin mag-usap, nagpunta na kagad ako dito. Ano ba nangyari? Bakit nabaril si Mara at Gerard? Ang walang yung Dexter na yan, siyang may kagagawa ng lahat ng to. Ha? Paano? Wala palang event akong pupuntahan. Plano lang pala niya yun lahat para madungkot ako. My God! Sinikap kong iligtas yung kapatid ko sa kanya pero pinaril siya ni Dexter. At yun din ang ginawa niya nang dumating si Mar. Kumusta na sila Gerard at Mar? Pareho silang ginagapat pa ngayon. Joyce, natatakot ako. Ayokong mawala sa akin sino man sa kanilang dalawa. Lakasan mo loob mo. Halika, doon tayo sa chapel nitong ospital. Manalangin tayo sa kanya para sa kaligtasan ng mga mahal mo. Elsie, kamusta ang kaibigan ko? Ayun, ginagamot pa rin siya, Jonathan. Ang kapatid mo, kumusta naman? Ligtas na si Gerard sa awa ng Diyos. Bukas daw, maaari na siyang madalaw at makausap. Kawawa naman si Mar. Ano nga palang nangyari dun sa walang hiyang bumaril sa kanya? Saan to si pinaghahanap pa rin siya ng mga pulis. Jonathan, Ano yun? may papakisuyo sana ako. Hindi pa kasi alam ni Rosita ang tungkol sa nangyari kay Mar. Hayaan mo. Pupuntahan ko siya pagkaalis ko dito. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Jonathan! Mabuti nagpunta ka rito. May balita ka na ba kay Kuya? Kumusta na si Kuya Mar? Alam mo ang nangyari? Pero sabi ni Nelsie, Kasalanan ko, kaya nabaril ang kuya ko. Kasalanan ko. Rosita, hindi kita maintindihan. Kinasabot ko si Dexter. Ang maliligaw ni Nelsie upang mapaglayo sina Kuya at Nelsie. What? My God, Rosita! Pero hindi ko akalaing hahantong sa ganito lahat. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko, Jonathan. Ginagamot pa rin si Mar hanggang ngayon. Oh, Diyos ko. Ang kapatid ko. At sana nga, makaligtas ang kaibigan ko. Ang animal na si Dexter. Kailangan madakap siya ng mga pulis. Pero makabubuti rin yung kung pupunta ka ng ospital at hihingi ka ng tawad kay Nelsie. Ate Nelsie. Gerard, narito ko. Binabantayan kita. Mula nang dalhin ka dito sa ospital. Walang yan si Dexter. Ang huling balita ko, malapit na siyang mahanap ng mga pulis. Dapat makulong siya. At huwag nang makalaya pa. Patong-patong na kasong haharapin niya, Gerard. Hindi lang tayong dalawa ang magkakaso sa kanya. Pati si Mar. Si Kuya Mar? Oo. Dahil binaril din siya ni Dexter na yan.
Malayo na ang narating ko. Hindi na ako masusundan ng mga tangang pulis na humahabol sa akin. Dito na muna ako titikil. Maghahanap ako na matutuluyan ko dito. Yan. Matatagalan ako dito. Lalo na pag napatay ko ang mga binal ko. Mga pulis, nasundan nila ako. Hindi ako pahuhuli ng buhay sa inyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa makulong uli. Papatukan siya! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. Mar, Elsie, huwag ka na umiyak. Ligtas na ako. kung nawala ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mahal na mahal kita, Mar. Wala kang kasalanan. Tama si Kuya. Elsie, wala kang kasalanan. Dahil ako ang may kasalanan. I'm sorry, Kuya. I'm sorry. Nelsie, I'm sorry. Ako ang pasimuno ng mga nangyari. Ano? Lingid sa iyo, Kuya. Matagal na kaming hiwalay ng aking asawa. Ginamit lang niya ako para magkapera. At nang makakuha ng sapat na salapi, iniwan niya kami ng 2 naming anak. At sa galit kong yun, dadamay si Nelsie. Inakala ko mangyayari din sa iyo ang nangyari sa akin. Kaya ginawa ko yung lahat upang mapaglayo kayo. At yun ang naging dahilan ng iyong kapahamakan. Rosita, hindi ko alam na ganyan ang nangyari sa buhay mo. Dahil matagal na panahon kayong namalagi sa ibang bansa. Sinabihan ko rin ang mga anak ko na huwag mo na sabihin sa iyo lahat. Kuya Ma, Percy, patawarin niyo sana ako. Kung ang pagpapakulong sa akin na magiging paraan upang mapatunayan ko ang aking pagsisisi. Sige, pakulong niyo ako. Hindi ko magagawa yun sa iyo, kapatid ko. Kung ano ang pasya ng mahal ko, yun din ang susundin ko. Dahil ang mahalaga sa akin, buhay ka. At nakakapiling ko pa. Bes, ang ganda nga pala talaga nitong bahay ni Mar. At ang laki. May swimming pool pa. Kaya nga, laki, diba? Kaya nga, naiilang din ako kasi parang hindi ako bagay sa ganitong buhay at sa ganitong bahay. Ano ba hindi? Bagay ka rito, hipag. Dahil maganda, matalino, at mabait ka. Ay, eto nga pala yung merienda nyo. Ako na nagdala. Salamat, Rosita. Wow! Tuloy na talaga ang kasala nito. Wala nang problema eh. Dahil si Dexter, patay na. Napakaganda talaga ng mahal ko. Ikaw ang pinakamagandang DJ para sa akin. Ikaw talaga? Pinubola mo na naman ako. Aba, hindi bola yun. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos
Dahil napagtagumpayan natin ang lahat ng mga naging hadlang sa ating pagmamahalan. Alam mo, Mar, patotoo lang to. Na tayo talaga ang itinakda para sa isa't isa. Hindi ka na. Matulang na tayo. Nagmamadali ka, ha? Dahil ngayon ko patutunayan ang gusto sa'yo ang pagmamahal ko. Ikaw lamang sa buhay ko. Ako rin, Mar. Ikaw lang sa buhay ko. Oh, merci.